Paano nga ba kayo magkaltas ng back job sa inyong tauhan, lalo na sa medisina o produkto na inyong ginagamit? Yo, what's up? Magandang hapon mga salon owners. So time check natin ay 4:45 na ng hapon at dito nga pala tayo sa Cell Salon, branch natin sa Kidapawan ngayong araw na to. At meron man tayong isa namang sasaguting katanungan sa ating follower o kasama natin sa grupo Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong magbahagi na yung storya, kwento, magbigay ng tips, technique o idea, o kayo ay magtatanong. So meron akong babasahin katanungan sa isa namang follower natin, no? Tungkol to sa usapang back job. Sabi dito ni ma'am, no? Sir, ask lang ako, if back job po, ano po yung basis ng deduction ng amount sa salary niya sa pagbawas? For example, yung pag-ulit ng buhok, ire-reband siya ulit. So back job na reband, no? Kasi itong staff ko, sabi niya hindi daw amount yung percent lang, bali 180 lang, i-deduct 10% ng 180. So usapang back job to. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na merong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business at hindi ako marunong sa services. Pero may 4 na branch na tayo. Yung asawa kong magaling dyan. So, usapang back job, no? Kung paano magkaltas ng deduction. Sa kanya kasi daw, 1/8 is 10%. So, bali 180 lang ang i-deduct. Yun yung sabi ng staff niya. Sa experience namin o sa ginagawa namin tungkol sa back job, ganito namin kinakaltas yan. Halimbawa sa rebanding is 1,000. Yan na lang yung isa sample natin kasi yan yung pinakamadaling sample, o 1,000. Ngayon, pagpalagay natin dyan na ang gamot na ginagamit sa 1,000 is 200. Palagay lang natin 200, no? Kasi di ko alam kung magkano talaga yung kaltas namin dyan sa produkto. So, palagay natin 200. Ngayon, kung yung stylist namin nakagawa ng back job, no, sa customer, i-reband ulit yun, di ba? Or i-repair. Ngayon, ang gagawin natin dyan, yung kaltas niya doon sa 1,000, kung magkano yun, halimbawa 200, is okay na yon, wala na tayong problema doon, di ba? Kasi nabayaran na ng customer, nagawa na yung services, nabigay na yung sales niya, nabigay na yung commission niya, at nabigay na yung commission din ng stylist at commission ng assistant. Okay, so ang ginagawa namin dyan, pag may back job ang customer, ang stylist, i-charge namin yan, pero hindi kami magbabawas sa sahod niya or sa commission niya. Ang gagawin namin dyan, ganito na lang ginagawa namin. Halimbawa, ang charge doon is 1,000, is 200. Ngayon, ang gagawin dyan, babalik ulit yung client. Ang babayaran lang ng stylist natin o ng hairstylist is yung gamot o produkto na gagamitin. Halimbawa, yun na nga, sample ko is 200 yung gagamitin pang repair o pang reband ulit. I-charge natin siya doon, ikakaltas natin ulit siya doon, worth 200 pesos. Kailan kakaltasan? Halimbawa ngayong araw na to, back job siya. So ilang araw pa yan babalik, siguro mga 3 days or 1 week o mga ganyan, di ba? So ngayong linggo na to, nabigay na yung commission niya kasi weekly tayo. So mag-start na naman siya ng Monday. Halimbawa Monday siya bumalik, ang gagawin natin ngayon, ngayong araw na to is na nakapag-repair siya o nakapag-reband siya doon sa bumalik na customer, charge 200. At ngayon ding araw na to, kakaltasan siya, no? Kung may income siya ngayong araw na to, halimbawa mayroon din siyang gawa o mayroon din siyang client ngayong araw na to, kumita siya ng 1,000, so kakaltasan natin yon, pero hindi buo, no? Ang ginagawa namin dyan, parang 4 na beses yata na hati-hatiin. Hindi namin kinakaltas yan ng buo, depende sa kitaan ng stylist. Kasi halimbawa kumita siya ngayon ng 500 tapos kinaltasan mo ng 200, kawawa naman siya, di ba? So ganun lang yung ginagawa namin. Kung magkano yung product na ginamit pang repair doon sa buhok,
yan lang yung charge namin. So kasi yung kita niya last week o kung kailan siya nagpagawa, nagastos niya na yon. So hindi na natin makaltas yon. So charge na lang natin siya sa pagbalik ng customer. Yun yung diskarte namin. At sabi niya is 10% daw dapat ang i-charge. Hindi ko alam sa ganyan sa ginagawa nyo. Pero ito yung mas maganda kasi hindi naman yan sinasadya ng staff nyo na masira. So kung ano lang yung produkto magagamit o medisina o gamot na magagamit, yan lang yung kakaltasan din natin. So yan lang mga salon owners, galingan natin at sana makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa bansang Pilipinas. Tulungan, palaki nyo rin ang inyong negosyo, yung salon nyo, at entrepreneurship lang ang pag-asa para umasenso ang bansa natin. Yun lang. Shoutout nga pala sa Zel Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. At kung gusto nyo pang matuto sa pagpapatakbo ng salon, pag-manage ng tauhan, at iba pang mga problema sa salon business, follow nyo ako, Jeff 5. Ituturo ko sa inyo yung mga technique, kaalaman ko sa pagpapatakbo ng salon business. Dahil meron na tayong 9 years na experience. So basic, yung problema mo, basic sa atin yan. Bye-bye, trabaho tayo.